Ang video na to guys ay ginawa ko based on my own experience. Hello guys! For today's video ay isang tips para sa ating mga single parent or single mother, single mom, mga wais na nanay. So, ito yung ating paksa ngayong araw na to. Single parent techniques para makasurvive sa 5K monthly salary ng isang kasambahay dito sa Pinas. So, based on my own experience po ito na video. Kasi yung first, ano ko talaga dito, unang sahod ko dito, nagsimula ako sa 5,000. So, ang video ito guys ay tips to sa ating mga single mother, lalo na dito lang tayo sa Pilipinas nagtatrabaho bilang kasambahay. So, 5 tips para makasurvive sa 5K na sahod mo. Ano yun? So, panoorin nyo tong video na to until the end. So, bago ang lahat, intro muna tayo. Please subscribe, Caridad Official TV. So, ayun nga guys, yung tip number 1 natin is wag mag-day off kung kinakailangan. So, dito sa aking boss guys, may day off naman ako. Once a month yung day off ko. Pero pinipili ko na wag na lang mag-day off kasi sayang din, aksaya. Tapos pag uwi mo, pagod pa. So, pwede naman mag-day off. Pwede ding hindi. So, choice nyo yun kung mag-day off. Kayo kasi ako, malayo ako sa amin, taga-probinsya ako, Davao. So, may kamag-anak naman ako kung gustuhin ko mag-day off. Pero, mas pinili kong hindi na lang kasi aksaya gastos. Kung lalabas man ako, magsisimba. So, yun ang una. So, ang ating pangalawa, iwasan bili ng bili kahit di importante. So, yun guys, 'di ba? Sakit sa ating mga Pinoy or mga single mom or kahit hindi single mom, bili tayo ng bili. Yun yung kasi 'di ba maliit na nga yung sahod natin, pinagkakasya pa natin doon yung bayarin as a single parent like me. May mga anak akong sinusuportahan sa probinsya, hindi pwedeng bili ka ng bili ng mga gamit na di importante. So, iwasan na bili ng gamit. Bumili ka lang ng gamit na importante at yung magagamit talaga. So, ayun yung number 2 na tips. So, mag-proceed tayo sa number 3 na tips. So, kailangan mo magkaroon ng extra income kahit barya-barya lang. So, importante yan guys na mayroon tayong extra income. Dahil alam nyo, kung kahit barya-barya lang yan, kung araw-araw namang umuusad yung barya mo, income pa rin yan, kita pa rin yan, dagdag mo yan, extra income sa sahod mo na 5,000. So, syempre ako dito guys, matagal na ako, kaya tinaasa na din yung sahod ko. So, ayan yung tip number 3. So, ito tayo sa tip number 4. So, kailangan turuan din natin mga anak natin ng negosyo para kahit papaano makalis tayo sa pagbigay ng mga luho nila. O tama naman, di ba? Kailangan din nating turuan yung mga anak natin ng tip para syempre makalis tayo. Kunwari, bigyan natin sila ng allowance o mag-isip kayo ng kung ano yung makakadagdag income sa inyo dyan para hindi kayo mauubusan ng pera. So, yun. Turuan yung mga anak natin na maging wais, hindi lang yung nanay ang wais. Kailangan din ipamana din natin sa anak natin ang pagiging wais. So, proceed tayo sa number 5. So, ang number 5 guys, so, ito na nga yung pinakahuli guys, number 5. Huwag ka susuko sa pangarap mo sa buhay. Gaano man kaliit ng sweldo kung marunong kang
humawak nito, tsak makakamit mo ang mga bagay na iyong gusto. So, that is very, very true, guys. Kasi, syempre, di ba, kung tutuusin yung sweldo ng kasambahay dito sa Pilipinas is maliit lang talaga. So, sa loob ng 13 years naman, tinaasan naman ako ng boss ko. At sa loob din ng 13 years na nagkaroon po ako ng, hindi ito pagmamayabang, ano lang to, share ko lang po sa inyo guys na tips. Sa loob ng 13 years ko dito, nakabili ako ng multi-cab worth of 120, pero nabinta din yun kasi tinulong ko sa papa kong nagdialysis. Tapos nakabili din ako ng lupa worth of 60,100 square meters sa poblasyon, and then nakapagbahay din ako ng, siguro yung bahay ko worth of 400,000, at hindi man maganda pero nandyan sa vlog ko yung bahay kasambahay. And then mayroon na akong area, pag umuwi ako doon, nandun sa bahay ko may konting tindahan na parang hindi na mamumblema pag wala na tayong trabaho dito, kapital na lang yung need. Pangalawa, nakabili ako ng lupa na almost 2 hectares na tinataniman ngayon ng niyog. So, hindi dahilan na maliit lang yung sahod mo, hindi ka makakaipon. Depende yan sa paghawak ng pera mo. All in all, kailangan masinop ka sa paglabas ng pera, hindi yung one day millionaire ka. Tandaan natin, maliit man o malaking sahod mo, kung waldas ang humawak nito, ano rin lang na parang bula ang pera mo. Diba guys? Totoo naman yan. So, sana nagustuhan nyo ang video ito guys, at magkaroon kayo ng ideya na huwag sumuko sa buhay. Kahit maliit lang yung sahod natin, laban, go lang tayo. Makakamit mo din at makukuha mo din yung goal na gusto mo. Caridad Official TV, hanggang sa muli, and comment kayo sa baba kung ano ang next video or next episode na tatalakayin natin. Hanggang sa muli. Thank you so much.